Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. As we have entered a new liturgical year, we also greet all of you as a faithful of the Church, a blessed new year. By this time, with the first Sunday of Advent, we entered a new year and we will be reflecting on the Gospel of St. Luke as we go through the year. And we have this Sunday of Advent, this Advent season, as we all know, as a very good time for us, an opportune time for all of us to prepare for Christmas. Pero hindi lang naman po tayo inihahanda ng panahong ito sa paparating na Kapaskuhan. You will still hear in the coming days some stories about how will the end of times be. Hindi lang tayo naghahanda sa Pasko, tayo din po ay naghahanda sa muling pagbabalik ni Jesus. And lest we forget, we also prepare ourselves not only for Christmas, not only for the second coming of Christ, but at everyday coming of Christ into our lives. Ang araw-araw na pagdating ni Jesus sa ating buhay. And maybe you might ask, Father, you have been telling us to prepare. You have been telling us to look forward for Christmas, for the second coming of Christ, sa araw-araw na pagdating ng Diyos. Ngayon naman po, papaano namin ito gagawin? How are we going to wait? A while ago, after our penitential rite, I led you into this beautiful prayer, and it says, "Grant your faithful, O Lord, the resolve to run forth to meet your Christ with righteous deeds in His coming." To run forth to meet your Christ. Pasulong na hintayin at tanggapin ang iyong minamahal na anak. And some may be waiting in passive action. Malawan tamad, hahantayin na lang bumaba yung bunga sa kanya kapag kapanahon na. Uupo-upo na lamang, relax na lamang, chill na lamang sa buhay na ito. But it is God's desire for us, since we are waiting for someone who is important, someone who is valuable to our lives, then we run forth to meet Him. Dahil kung mahalaga ang hinihintay natin, mahalaga din ang paghahanda natin. Some 2 years or a year ago, I led a parish community in their parish recollection. And I was telling the mommies, the titos, and the titas, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, na nagtrabaho si mister o pumasok sa eskwelahan ang anak ninyo. At kapag nakita ninyo sa orasan, mag-aalas 5 na, mag-aalas 6 na, papaano nyo po hinahanda ang bahay ninyo? At tila masasabi, ayan na, padating na si mister. Alas 5 na ng hapon. Pagluluto ko na sila, lilinisin ko na ang bahay, ihahanda ko yung mga pamalit nila. Lulutuan ko sila na mainit at masarap na pagkain. Bibigyan ko sila ng malamig na tubig. Because they are precious to you. Someone that you wait for, you will long and wait with that kind of value because they are important to you. O baka ginagawa lang po ninyo, ito na naman tong lalaking to.
Dadating na naman. Bahala ka sa buhay mo. Ito na naman tong mga anak ko. No? Yung nilinis ko ng buong araw, magiging distraction lamang pagdating ng 10 minuto. And we've been trying ourselves to prepare for December 25. And these 4 weeks of preparation are but days to at least first and foremost rediscover inside our hearts that Jesus is someone that is important to us. At dahil mahalaga siya, we will run forth to meet Him. May saya sa paghahanda. May saya sa paghihintay. May saya sa pagdating ni Jesus. But lest we also forget, hindi naman po sinabi lang nung dasal na the grace to run forth to meet your Christ, but it is ushered with an important mission. The grace to do righteous deeds. Parte po ng paghahanda ang pamumuhay sa kabutihan. Parte ng paghahanda sa pagdating ng isang taong espesyal at mahalaga sa atin. Ang paghahanda din ng puso natin upang tanggalin ano ba ang masama, ano ba yung makasalanan, ano ba yung mga nagpapagulo sa ating buhay. Dahil ayan ang mga bagay na hindi naghahanda sa atin. Ayan ang mga bagay na tila inaalis sa atin kung ano nga ba ang mahalaga. Ayan ang mga bagay na nagtatanggal sa pagtanaw kay Jesus. We've read a while ago and we've heard a while ago that it was the concern of Jesus to be aware of the anxieties in life. Baka sa masyado nating pag-iisip sa mga bagay na nakakagulo na sa ating buhay, baka hindi na tayo niyan ginagawang masayang makita ang Diyos. My dear brothers and sisters, these weeks will be weeks of preparation for Christmas. At sana po, isang mahalagang bagay pa din si Jesus na dadating sa ating buhay. As how Filipinos would welcome their foreign friends, their families from abroad at the airport with arms wide open to welcome them, running forth as well to meet them. Sana ganun po ang maging Pasko natin. Pasulong nating tanggapin ang Diyos. Masaya nating yakapin si Jesus. Dahil muli, kung mahalaga ang hinihintay natin, pahahalagahan din natin ang paghahanda natin.